Hello, magandang hapon sa lahat. So ngayon sasagutan natin yung 5 katanungan na lumabas sa Board Exam Filipino Major noong September 2025 kasi kakapasa lang natin lang noong nakaraang September 2025. So meron tayong 5 question na ibabahagi sa mga March let takers ngayong 2026. So unahin na natin, wag na nating patagalin. Number 1, ibigay ang panlapi na ginamit sa mga sumusunod na salitang kaligayahan, pagmamahalan at katiwalaan. Letter A, unlapi; B, hulapi; C, gitlapi; D, kabilaan. So, paano ba natin ma-identify kung ito ba ay unlapi, hulapi, gitlapi at kabilaan? Mabilis lamang ito. Unahin natin yung unlapi. Yung salitang unlapi is nasa unahan. Unahan, unlapi. 'Di ba? Mabilis lang siyang malaman. So halimbawa nito is, halimbawa yung salita natin is sikap. Kapag ang gamitan natin ng unlapi, magiging nagsikap. Nagsikap meaning to say, ang ginamit siya sa unahan kaya nagiging unlapi siya. Nagsikap. Halimbawa, yes, yan yung halimbawa ng unlapi. Nang lagi lang nating tatandaan na ang unlapi ay nasa unahan, unlapi. Next, letter B, hulapi. Ito ay opposite ng unlapi. Ito ay nasa hulihan. Halimbawa, sikap. Lagyan natin ng hulapi, sikapin. Yung ina salita ay nasa huli, meaning to say, hulapi. Sikapin. Yeah, opposite siya ng unlapi. Hulapi, huli. Yan lang yung itatandaan nyo para mabilis. Next, letter C, gitlapi. Napakabilis lang ito. Gitlapi, nasa gitna. Halimbawa, sumikap. Yung yung nilagay siya sa gitna, kaya gitlapi. Next, kabilaan. Ito ay nasa kabilaan, magkabila siya. Halimbawa na lamang nito ay pagsikapin. Ang iyong salita natin isikap, yung dinugtong natin na magkabila ay ang pag at in, kaya pagsikapin. So yan yung halimbawa ng kabilaan. At yung unlapi, hulapi, gitlapi at kabilaan, yan yung mga halimbawa na lamang. Yun yung mga uri ng ating panlapi. So balik tayo sa katanungan na kaligayahan, pagmamahalan at katiwalaan. So kaligayahan, yung salitang ugat ay ligaya. Yung dinugtong natin ay yung salitang ka at an. Saan siya nabibilang? Yes, sa kabilaan. Kabilaan, next, pagmamahalan, yung salitang pagmamahal, yung salitang ugat ay mahal. Kaya, yung salitang dinugtong natin ay ang pagma at an, kaya mabibilang din siya sa, yes, kabilaan. At ang huli, wala nang iba kundi tiwala, katiwalaan, nabibilang din siya sa kabilaan. Yung yung sagot natin sa unang katanungan ay, yes, letter D, kabilaan. Next natin, number 2, pangalawang katanungan, ang ponemang segmental, ano ang tinataglay ng mga salitang galaw, sayaw, uhaw? Ano daw yung segmental na ginamit dito sa salitang galaw, sayaw at uhaw? Meron tayong iba't ibang ponemang segmental, no? At ilan lamang dito ay ang cluster, diphthongo at parisminimal. So kapag nakita natin sa choices na wala namang ang ibang ambag dyan, eliminate na natin. Halimbawa, ang ponema. Ang ponema, hindi ito nabibilang sa ponemang segmental, kaya delete na agad natin para mas mabilis natin malocate yung tinutukoy o yung hinahanap sa tanong. Unahin natin yung cluster. Ano ba yung cluster? Ito yung segmental na kung saan ang salita meron diyang dalawang katinig na nilagay na magkasunod sa isang pantig. So paano ba nating malalaman kung yung salita ay cluster? Halimbawa na lamang nito ay trapo. Yung trapo, yung salitang yung katinig na nilagay diyan ay yung T at saka R na magkadugtong at magkatabi. Kaya magiging cluster siya. Yung salitang cluster, isa din siya sa magiging halimbawa ng kanyang sarili kasi yung K at L, cluster. Isa pa is blusa. Yung B at L is magkatabi din.
Kaya magiging cluster din siya. Next, B, hindi na natin kasama yung B kasi phonema siya. Alam naman natin na ang phonema ay isa pinakamaliit na unit ng tunog. Next, unahin natin muna yung D, yung pares minimal. Ito yung magkapares na salita. Ngunit magkaiba yung may isang salita or letra lamang na magkaiba. Halimbawa na lamang nito ay ang pala at bala. Yung pala at bala, yung magkaiba lamang is P at saka B. Kaya magkaiba sila, kaya pares minimal. Pares silang dalawa, ngunit magkaiba yung unang letra. Next, long letter C natin is diphthongo. Ito yung hinahanap sa katanungan na galaw, sayaw at uhaw. No, ito ang halimbawa na lamang, mabilis lamang ito yung diphthongo. Kapag may nakita kayong salita na merong aw, iw, u, aw, yaw, wow, yung mga aw, 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 nabibilang niyan yung diphthongo, kaya mabilis lamang siyang hanapin. Kaya yung sa sagot natin sa pangalawang katanungan is letter C, diphthongo. Pangatlong katanungan, lumabas nito sa noong September. Alin sa mga sumusunod ang sadyang isinulat para ibigkas sa harap ng madla? So, isinulat daw siya na kung saan ang intensyon nito ay ibigkas sa harap ng madla. Una, letter A, alamat. B, talumpati. C, talambuhay. Letter D, pabula. So, ito yung mga akdang pampanitikan natin, no? So, napakarami ng akdang pampanitikan na meron tayo. Ngunit ito lamang yung nasa choices natin, kaya ito lang ay yung ating ibibigyang focus. Letter A, alamat. Yung alamat, ito yung pinagmulan ng mga bagay-bagay, pook at pangyayari. Letter B, talumpati. Yung talumpati, ito ay ang sinasalita sa harap ng madla. Letter C, talambuhay. Ito yung sulatin na kung saan tumutukoy sa buhay, tungkol sa buhay ng isang tao o ng isang akda. Halimbawa na lamang talambuhay ni Rizal. Kapag binasa natin yung talambuhay ni Rizal, syempre malalaman natin yung buhay, yung buong buhay mismo ni Rizal. Next, letter D, pabula. Ito yung akdang pampanitikan na ang mga hayop mismo ang gumagalaw o nagsisilbing tauhan sa kwento. Kaya yung hinahanap dito sa number 3, isinusulat upang ibigkas sa madla, wala nang iba kundi talumpati. Kapag binibigkas sa harap ng madla, talumpati. Gets ba? Next. Number 4, ang maumpay na aga ng taga-Samar ay halimbawa ng antas na wika na. So meron tayong iba't ibang antas na wika. Ito yung pambansa, pabalbal, kolokyal at lalawi, ganin. Halimbawa na lamang, unahin natin yung letter A, pambansa. Syempre, pambansa, salita na ginagamit natin mismo dito sa buong bansa. Formal ito, formal na salita. Halimbawa, maligayang araw, maligayang Pasko. Lahat hindi rin siya ginagamit sa pang-araw-araw, pero formal siyang ginagamit natin dito sa bansa natin. Kaya pambansa. Kaya halimbawa niyan ay yung sinabi ko, maligayang araw, maligayang Pasko. Kaya yan mga salita ng pambansa. Halimbawa na letter B naman is pabalbal. Ito yun naman yung mga salitang informal, mga salitang kalye, no? Halimbawa din ito yung mga lodi, erpat, lispo, petmalo. Yan yung mga salitang pabalbal. Next, letter C, kolokyal. Yung kolokyal, ito yung ginagamit natin sa pang-araw-araw na salita. Halimbawa na lamang kung kamusta, nasaan ka, uuwi ka. Minsan yung kolokyal, isa rin sa mga mabilis natin malaman kung ang salita ay kolokyal kapag ang salita ay pinaikli. Halimbawa, nasaan, naging nasan, kailan, naging kailan. So, yan yung mga salita na halimbawa ng kolokyal. At ang letter D, lalawiganin. So, ito yung sinasalita mismo sa lalawigan. May specificong lalawigan ang gumagamit ng salitang ito. Halimbawa na lamang sa tanong natin, maumpay na aga ng taga-Samar. Ito yung nabibilang sa lalawiganin. Dahil kung ito ay
Ang katumbas nito dito sa halimbawa katumbas na maumpay na aga dito sa Iloilo is maayong adlaw. Kapag sa Manila naman is magandang araw. Kaya mabilis nating malalaman ang salita na umpay na aga ay nabibilang sa lalawiganin. Gets na ba yung antas na wika? Yes. At ang panghuli is aling teorya ng wika ang nagsasabi na ang wika ay bunga ng masidhing damdamin. Galing siya mismo sa masidhing damdamin ng tao. So meron din tayong iba't ibang teorya ng wika. Una, yung letter A, bawaw. Ito yung, mabilis lang ito. Lagi nyo lang tatandaan kapag ang bawaw ito ay nagmula sa kalikasan. Kalikasan, bawaw. Next, pupo. Ito yung tinutukoy sa tanong, masidhing damdamin. Kapag masakit yung tiyan, masakit yung ngipin, lahat ng mga masakit sa katawan, ito yung nabibilang ito sa teoryang pupo. Next, yung salitang dingdong, teoryang dingdong. Ito naman ay yung mga tunog. Ang wika ay nagmula sa tunog. Halimbawa nito ay ang kampana, tunog ng kampana, tunog ng bell. Lahat na lang ng mga tunog ng bagay ay ito ay tumutukoy sa teoryang dingdong. At ang next, yuheho. Ang yuheho naman, ito yung teorya ng wika na ang wika ay nagmula sa puwersang pisikal ng tao. Halimbawa, ang tao ay bumuhat ng mabibigat. So, yung salita na kanilang mabubuo ay tinatawag na teoryang yuheho. So, yan lang yung 5 ang katanungan na aking ibabahagi sa inyo sa ngayon. Yan yung mga question o tanong na lumabas noong September 2025 at sana maalala nyo ang mga tanong na yan kasi napaka-importante kasi unpredictable yung mga question talaga sa LET. Kaya sana maalala nyo kahit kapag na-encounter nyo ang 5 question na yan or kahit isa man lang sa mga question yan ay agad din yung masagutan agad kasi mayroon time sa board exam, dapat hindi kayo mahuli at masagutan nyo talaga siya ng maigi. Yan lang at maraming salamat. Bye-bye!